Sabi ng iba, ang generous ko raw dahil lagi daw ako nag-share ng mga recipe. Sabi ko naman, ever since yun ang purpose ng page ko dahil alam ko yung feeling na hindi nakapag-aral at gusto mong mag-aral. At alam mo ba, madali lang namang matuto basta gusto mo yung ginagawa mo. Kaya samahan mo ko today at gagawa tayo ng masarap at malambot na donuts. Simpleng ingredients lang yung kailangan natin dito at hindi mo na kailangan ng maraming eggs. Kaya kung gusto mong matuto, tara at samahan mo ako. Sa ating mixing bowl, maglalagay lang ako ng 450 grams na tubig na mula sa Angat Dam at 1/2 cup na sugar, 1 and 1/2 tablespoon na Fermi Panis, 1 teaspoon of vanilla extract at haluin lang natin to hanggang sa madurog or madissolve yung ating sugar. Maglalagay rin ako rito ng 2 whole eggs na large at 1 kilo na kutitap bread flour ng Pilmico at 1 tablespoon ng salt. Mamasahin or papaikutin lang natin to sa ating mixer hanggang sa mabuo na isang dough at pagkatapos ilalagay na natin ng 100 grams na butter. Pwedeng gumamit ng margarine o kaya naman shortening o kaya pwedeng vegetable oil kung wala kayong butter or shortening. Mga 4 minutes sa magbagal at tapos bilisan na natin to ng mga pasahin na natin to sa mabilis. Medyo nag-add na ako rito ng speed. Mga 8 minutes sa high speed. Syempre ilabas na natin yung removable stainless kneading board natin na napakadali lang gamitin. Pwedeng konting punas lang tapos ayan, ready to use na. Maglalagay lang tayo ng konting oils para hindi dumikit yung ating dough. Straight dough method yung ginagawa natin. Pagkamasa natin to, i-proportion na natin yung ating dough ng 60 grams. Pwede nang hindi timbangin. Yung sa mga bakery, hindi na sila nagtitimbang dahil alam na nila kung ano yung sukat ng kanilang mga dough. Dapat ganito yung window pane test natin. Kapag hindi na siya basta napupunit, ready na yung ating dough. Huwag natin i-overmix. After natin ma-portion, bibilugin lang natin yung ating dough. Yung donuts na ginagawa ko, medyo matambok ito. So, kung ayaw mo ng medyo matambok, i-flatten mo pa siya. Ayan, bilugin lang natin. Yung iba ginagawa dito, pina-flatten yung buong dough tapos saka kinakat. Ito, walang aksaya dito sa dough na to. Bilugin natin ng isa-isa. And then after 30 minutes, ikakat na natin yung pinakagitna or bubutasan na natin. So medyo matambok to gaya nga ng sabi ko. Ayan. So i-press mo pa para mag-flatten siya kung gusto mo na medyo flat. And then ito, kukuha ka lang ng pwede kang gumamit ng pambutas o kaya naman ng mga piping tip. Medyo maliit yung ginamit ko na pambutas, nilublob ko muna siya sa oil bago i-cut. After 30 minutes, saka natin ikakat yung gitna like this. So, ito, ayan, tanggalin mo lang yung pinakagitna para may butas. And then, i-flatten mo pa. Pagkatapos mong butasan, i-flatten mo pa para medyo flat yung donuts mo. So, paalsahin lang natin to ng 30 minutes to 40 minutes pa. And then, habang nagpapaalsa, pag malapit na ma-reach yung malapit na siya mag-double ng size, magpainit na tayo ng mantika. Crisp fry ng high cup yung ginamit ko. 165 degrees Celsius yung init ng mantika. Kailangan 165 degrees Celsius tapos hinaan mo na kapag nagpiprito ka para hindi masunog. Mga 1 to 2 minutes each side kapag nag-golden brown na yung ating mga donuts, ayan, luto na yon. So wag na, kapag malamig yung mantika mo, sisip-sip po ng mantika yung ating donuts kaya tama, dapat 165 degrees Celsius yung init ng mantika. Sugar and cinnamon lang yung ilalagay ko na coating. Pwede ka maglagay ng ibang topping or chocolate glaze. Ganyan lang kadali at meron ka ng masarap na sugar donuts. Para sa complete recipe, i-check nyo lang sa caption o kaya naman sa comment section. Ilalagay ko na rin yung stainless kneading board natin para makabili ka na rin. Paki-like and share na rin yung ating video mga ka-ugs para sa mas marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap. Mag-follow lang for more.